Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about gaano kabigat ang ating mga kasalanan. So our concept is all about penal substitution. So, ang penal substitution ay ang makasalatang pananaw na si Kristo sa kanyang kamatayan ay tinanggap ang parusa ng hustisya ng Diyos. So, para sa ating mga kasalanan bilang ating kahalili. So, ang salitang penal ay tumutukoy sa legal na kaparusahan sa kasalanan at substitution naman ay nangangahulugang si Kristo ang pumalit sa atin. So, sa krus, inako ni Jesus Christ ang galit ng Diyos na dapat ay sa atin. So, tinugunan niya ang banal na hustisya at tiniyak ang ating kapatawaran. So, tinato siya na parang makasalanan upang tayo'y itrato na parang matuwid. So, hindi ito malamig na transaksyong legal, kundi ang mainit at dakilang sentro ng pag-ibig at kabanalan ng Diyos, kung saan ang awa at hustisya ay nagtagpo sa paghihirap ng tagapagligtas. So, our Bible readings for today is all about 1 Peter chapter 2 verse 24, ESV version. Si Kristo mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan noong siya'y ipinako sa krus, para mamatay tayo sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, ating mga kasalanan is nangangailangan ng makatarungang parusa mula sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at makatarungan, kaya't hindi siya pwedeng pumikit sa kasalanan. So, kailangan may kabayaran ng ating mga kasalanan upang maipakita ang hustisya ng Diyos. Second, sa ating mga kasalanan ay pinarusahan sa katawan ni Kristo. So, sa halip na tayo ang mapako, si Jesus ang tumanggap ng lahat ng sakit, hiya at galit ng Diyos. So, siya ang naging sakripisyo para sa ating mga kasalanan. And lastly, ang ating mga kasalanan ay napatawad nang tayo ay tinuring na matuwid. So, dahil kay Jesus is tinanggap tayo ng Diyos na parang hindi tayo kailanman nagkasala. Tayo ngayon ay tinatawag na matuwid hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. So, ngayon dito na tayo sa ating application. So, yung first application is dahil dito, tayo ay malungkot at nagsisisi sa ating mga kasalanan at sumunod kay Jesus. So, ang kabigatan ng ating kasalanan ay dapat magbugsod sa atin ng tunay na pagsisisi. Dahil dito, pipiliin nating sumunod sa Kanya araw-araw. Second is mamuhay tayong malaya mula sa kasalanan, gaya ng tayo'y pinalaya na ni Kristo. So, hindi tayo alipin ng kasalanan dahil nabayaran na ito. So, pinapamuhay natin ang ating kalayaan sa pamagitan ng pagiging banal sa harap ng Diyos. And lastly is ibigin natin si Jesus na umibig sa atin ng lubusan. So, ang kabayaran ng kanyang pag-ibig ay kamatayan. So, kung ganito niya tayo minahal, dapat buong puso rin tayong magmahal at sumunod sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano pinalalalim ng pagkaunawa sa penal substitution ng iyong pagmamahal kay Jesus at pagtitiwala sa kaligtasan. So, para sa akin is pinalalim nito ang aking pagmamahal kay Kristo dahil naunawaan ko na sa halip na ako ang parusahan, siya ang namatay para sa aking mga kasalanan. So, yung pagkaalam na siya ang pumalit sa akin ay nagbibigay ng katiyakan na ligtas ako at hindi ko kailangang bayaran ang kasalanan sa kanyang binayaran na. So, sa tuwing maalala ko ang krus, napapaalalahanan ako kung gaano ako kamahal ng Diyos. So, ngayon, ilalahad ko naman po ang aking natutunan sa devotion na ito. So, sa devotion na ito, aking naunawaan kung gaano kabigat ang kasalanan at kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa akin. So, si Jesus na mismo ang pumalit sa akin, dumanas ng hirap at tinanggap ang kaparusahan na dapat ay para sa akin. So, dahil dito, hindi ko dapat maliitin ang kasalanan o mamuhay na parang walang nangyaring sakripisyo. Sa halip, ako'y tinatawag na magsisi, umiiwas sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, dapat ako magpatuloy sa pagsunod kay Jesus, sa pag-ibig sa Kanya at sa pagkapit sa Kanyang biyaya na nagtatawad sa akin. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong dakilang sakripisyo. Ikaw ang pumalit sa amin at tinanggap mo ang parusang dapat ay para sa amin. Lord God, patawarin po kami sa aming mga kasalanan at linisin po kami. Lord God, patuloy mo po kami paalalahanan ng krus araw-araw upang hindi namin makalimutan ang iyong alaga sa
ngalan ni Jesus, Amen.